Tinalakay sa Senado kanina ang bersyon ng Bangsamoro Basic Law na isinumite ni Senator Bongbong Marcos. Sa bagong bersyon ng panukala, may ilang pagbabago sa hatian ng kapangyarihan ng Bangsamoro Government at ng National Government. Live mula sa Senado, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, umandar na nga ang Bangsamoro Basic Law dito sa Senado matapos sihain ni Senator Bongbong Marcos ang kanyang bersyon ng kontrobersyal na panukalang batas. Sa bersyon ng Bangsamoro Basic Law na inihain ni Senator Bongbong Marcos sa plenaryo ng Senado, tinawag niya ang panukalang batas na Basic Law on the Bangsamoro Autonomous Region. Ang pangalan, binigyang diin na ang binubuo ay isang autonomous region sa Bangsamoro. Nakalagay rin na ang Bangsamoro Region ay mananatiling bahagi ng Pilipinas. Wala ang probisyong ito sa orihinal na bersyon ng Bangsamoro Basic Law na isinumite ng Palasyo at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Kongreso. Pagtiyak daw ito na hindi makakakalas ang bubuing Bangsamoro Region sa Pilipinas. The single greatest fear as expressed by all Filipinos is that this is the beginning of the separation of the Bangsamoro Autonomous Region away from the Republic of the Philippines. That is why it was terribly important that we allay all such fears. Binawasan din ang kapangyarihang ibinigay sa Bangsamoro Government, samantalang dinagdagan naman ang kapangyarihan ng National Government. Pero pinanatili din ni Marcos ang pagtatatag ng sariling police force, opisina ng COMELEC, Commission on Audit at Civil Service na binabatikos sa mga pagdinig noon sa Kamara. Sa Setyembre, inaasang matatapos ang mga debate sa Senate version ng Bangsamoro Basic Law. At ayon kay Senador Marcos, kung may papasa ang Senate version sa Setyembre, ay may pagkakataon pa para maisabatas ang Bangsamoro Basic Law sa panahon ni Pangulong Aquino. Their last breath to achieve. Pero baka sa susunod na administrasyon na raw magawa ang pagtatatag ng Bangsamoro Government. Nakasaad kasi sa bersyon ng Senado na 6 na buwan pagkatapos maipasa ang batas, maisasagawa ang plebisito. At pagkatapos itong maratipikahan ay tsaka pa lamang may tatatag ang Bangsamoro Transition Authority na pansamantalang pamumunuan ng MILF. Nasa Senado ang magkabilang panig ng peace panels. Kapwa sila nagpasalamat na naihain sa Senado ang bersyon ng Bangsamoro Basic Law. Ang layo na ng narating na to, bibitawan pa na ba natin? Parang sayang naman. It's moving. Jessica, sa timeline, no, hindi pa dyan kasali yung delay o yung panahon na gugugulin kung sakali na i-challenge sa Korte Suprema, sa Supreme Court, yung Bangsamoro Basic Law na lalabas sa Kongreso. Jessica? Joseph, ano ang reaksyon ng MILF panel naman dito sa bagong bersyon ng BBL? May mga reservations sila, Jessica, doon sa mga tinanggal na powers, doon yung exclusive powers na tinatawag natin o kapangyarihan noong envisioned na Bangsamoro Government. Meron sila niyan, pero at the onset, ang sinasabi nitong si MILF Chief Negotiator Mahageric Balay, at least ay sumampa sa plenaryo ng Senado kasi ang kinakatakot nila dati ay uupuan lamang nitong si Senador Marcos itong BBL at hindi na to gagalaw pa. At bukod pa doon sa mabagal na paggalaw nga ng BBL doon sa House. So that was the fear of the MILF. But now, nakita natin na at least at the Senate plenary ay meron ng proposal, may counterpart proposal na yung Senate doon sa House version, Jessica. Okay, natatandaan mo ba yung debate o yung mga arguments tungkol dito sa bakit wala nga yung autonomous region doon sa wording ng original version ng BBL na inilagay ngayon itong version ni Senator Marcos? Ang fear doon sa original BBL na sinabit ng BTCN ng Malacanang is that pag binasa mo yon without yung salita ng autonomous, parang ang binubuo mo dyan ay isang forma ng isang estado. At di ba natatandaan ko yung objection itong si dating Associate Justice Vivi Mendoza. Yes. Ang sabi niya yung ganyang klase na provision na inilagay ngayon na sinasabi autonomous region yan, hindi yan state, ay mahalaga para maipanatili yung integrity, yung physical integrity ng Philippine territory, Jessica. So ito ay inilagay at isinama doon sa Senate version para sigurado, para wala nang magkukwestiyon. Kasi ang sinasabi ni Justice Vivi Mendoza doon, baka later on sabihin yan ng MILF, this is not to say ito yung gagawin nila, pero ang sinasabi ni Vivi Mendoza ay baka sabihin ng MILF, i-challenge siya na parang hindi naman kami piniprevent na mag-secede kasi hindi
naman kami sinasabing autonomous region. So this one is a safety net as far as Senator Marcos is concerned. But then again, it also brings back the argument na, yun naman pala autonomous region. Di katulad din yan ng ARMM, yung mga naunang forma na inilalagay for Mindanao. Di ba? Parang ganun din yun ngayon. Yung MLF, yan yung sinasabi, no, na parang pag nilagyan mo kasi ng autonomous region and given yung experience ng ating mga kababayan doon sa kind of leadership before na associated dun sa ARM, ay parang medyo kung maiiwasan ay tanggalin yung autonomous na salita doon sa bubuuing Bangsamoro government. But aside from the semantics, ang kailangan din na i-evaluate, no, at ito yung pinag-iisipan ng MLF, yung number ng mga powers na naibinigay doon sa bubuuing Bangsamoro government. As far as this bill is concerned, the Senate version, mukhang magiging pananaw ng MILF dyan ay kulang yung ibinibigay na kapangyarihan. Ang gusto kasi nila is more than the ARM, but less than a separate state. So, kung titingnan natin yung ibinibigay na powers, binawasan pa yan sa Senate version. So, hindi natin alam kung magiging masaya yung MILF dyan, Jessica. Maraming salamat sa'yo, Joseph Morong.